Narito ang mga headline news. Hawak ang mensahe mula sa ating pulpit message nitong nakaraang linggo ay nagkaroon ng second evangelism camp sa Mascap. Ayon sa gabay ng Diyos ay maayos rin na natapos ang regional church ministry sa Laniera, Nueva Ecija at Santiago, Bolinao. Nung Webes ay nagkaroon ng Healing Evangelism School sa ating simbahan. Ang mensaheng ipinahayag sa pulpit message nung nakaraang linggo ay The Power Movement of the Holy Spirit mula sa John chapter 14 verse 16 to 17 at verse 26 to 27. Magandang araw! Narito ang OMC News. Pagkatapos ng worship nitong nakaraang linggo, March 23 ng hapon ay nagkaroon ng ikalawang evangelism camp sa Mascap. Hawak ang mensahe ng pulpit message at ng daan ng kaligtasan ay nagsimula ang team na mag-scatter sa area ng Mascap at doon nagbahagi sila ng mensahe ng daan ng kaligtasan sa mga bata at matatanda na namimit nila na tumanggap sa Panginoon. At pagkatapos ng evangelism camp ay nagbahagi ng kanilang forum ang mga representative ng bawat camp team. Nawa, patuloy nating ipanalangin ang field na ito na magkaroon at makapagpatayo ng RUTC sa Mascap para sa evangelism at mission. Ang Regional Church Ministry sa Laniera, Nueva Ecija at Santiago, Bolinao ay maayos na natapos nitong nakaraang linggo, ayon sa biyaya ng Diyos. Sa unang araw ng ministry, March 25, Martes, 6:30 ng gabi ay itinipon ng mga remnants at adults sa bahay ni Sister Annabel at ipinahayag na Assistant Pastor Mary Jane ang mensahe ng New Life, New Living No. 1, Way of Salvation, mula sa John chapter 14 verse 6. Gayon din na ipinahayag ang mensahe ng ating pulpit message ngayong linggo na The Power Movement of the Holy Spirit mula sa John chapter 14 verse 16 to 17 at verse 26 to 27. At nung Webes, March 27, alas 3 ng hapon ay ministry sa Santiago, Bolinao. Itinipon ng mga adults at remnants sa bahay ng nanay ni Senior Deacon Val, na kung saan sila ay nagbigay ng pagsamba at papuri sa Panginoon. At ipinahayag rin ni Assistant Pastor Mary Jane ang mensahe na ipinahayag niya sa Laniera, ang New Life, New Living No. 1, Way of Salvation, mula sa John chapter 14 verse 6. Gayon din na ipinahayag ang mensahe na nakasentro sa ating pulpit message ngayong linggo. Nawa, patuloy nating ipanalangin ang ministry sa Laniera at Santiago. Nung Webes, March 27, 6:30 ng gabi ay nagkaroon ng Healing Evangelism School sa ating simbahan. At ang nagbigay ng mensahe ay si Reverend Che Yunsuk. Ang ipinahayag niyang mensahe sa Healing Evangelism School ay may temang Witnesses who Heal the Spiritual Fundamental, Spiritual State mula sa Matthew chapter 16 verse 16 at Isaiah chapter 60 verse 1 to 3. Ipinahayag sa mensahe na kinakailangan nating baguhin, na i-edit ang ating mga imprint, baguhin ang ating mga roots sa pamamagitan ng plan, at palitan ang ating mga natures sa pamamagitan ng pagdisenyo ng ating buhay sa evangelism at mission. Dahil ang direksyon ng ating buhay ay dapat na pagsamba at upang pagalingin ang ating mga spiritual state. May mga new believer naman tayong nakasama natin sa pagsamba at tumanggap sa Panginoon nitong nakaraang linggo. Siya ay si Ray Rimurin, 44 years old, na inimbitahan ni Assistant Pastor Ana Marie. Nawa, isama natin siya sa ating panalangin. Ang mensaheng ipinahayag sa pulpit message nung nakaraang linggo ay The Power Movement of the Holy Spirit mula sa John chapter 14 verse 16 to 17 at verse 26 to 27. Ipinahayag sa mensahe ay una, ang Biblia lamang nagtuturo ng walang hanggang mga bagay. Pangalawa, kinakailangan mong mapanumbalik ang espiritual na kapangyarihan, hindi gamit ang iyong sariling lakas, bagkus gamit ang espiritual na lakas na nagmumula sa banal na espiritu. Sumunod na ipinahayag na magagawa natin ang lahat sa pamamagitan ng lakas na nagmumula sa banal na espiritu.
Pang-apat, ang kapangyarihan ng banal na espiritu ay espiritual na agham. Huling ipinahayag sa mensahe na nawa makita mo dumating sa iyo at maibigay mo ang kapangyarihan na nagmumula sa banal na espiritu. Announcement. Mamayang hapon ay Young Adult Devotion Worship ng mga babae. Bukas, March 31, ang pagpunta ni Reverend Kim Young-jin sa Korea para sa 28th World Mission Conference. Sa linggong ito, April 1 hanggang April 4 ay Mindanao Ministry. Kasabay nito ang paglipat ng ating church band sa Mindanao. Sa April 7 hanggang April 12 ay Baptism Training. Sa April 13, Linggo, alas 11 ng umaga ay Baptism at Communion Worship with Special Offering. Sa April 17, Huwebes hanggang April 19, Sabado ang First 333 Summer Camp. Sa April 20 ay Easter Sunday Worship. Sa April 22, Martes ang pagpunta ni Reverend Choi Taeyong sa Korea para sa 28th World Mission Conference. Sa April 27 ang 3rd Evangelism Camp sa Mascap. Nawa, patuloy tayong manalangin at makapag-offering para sa bibiling boxcar ng ating simbahan. Nawa, sa linggong ito ay napanumbalik mo ang spiritual na kapangyarihan na nagmumula sa banal na espiritu. At dito nagtatapos ang OLMC News. Maraming salamat.